point na para siyang maging pagkain mo talaga. Kung gaano mo acknowledge na kailangan ng katawan mo yung pagkain, may you also acknowledge yung pagkakailangan mo ng sarili mo, ng kaluluwa mo, ang salita po ng Diyos. Ano po? So, next po ay make sure that yung criticism and compliments are managed well. Ano po? Criticism and compliment is not a food. It's not your food. Criticism and compliments are not your food. No, hindi mo siya pagkain. Hindi mo po pagkain yung criticism ng tao. Hindi mo rin po pagkain yung compliment ng tao. So, dapat po siya ay para lang bubble gum. Ngungayain mo lang siya, pero iluluwa mo din. You will get the juice, lulunukin yung juice, pero iluluwa yung gum. Ano po? So, kung ikaw po ay napapalaki yung ulo mo, sumasaya ka, at nag-good mood ka ng compliment, I will tell you, criticism and correction will destroy you. Kung ikaw po ay after sa good words ng tao, kapag ikaw ay talaga nagiging good mood kapag sinabihan ka ng positive words, o kaya magagandang bagay, o kaya puri. Kapag ikaw ay napapaano niyan, napapalaki yung ulo mo, ikaw ay napapalobo niyan, alam niyo po, konting tusok lang sa'yo, sasabog ka. Konting bigay lang sa'yo ng criticism, ng correction, ikaw po ay bubulagta. Ano po, kasi those shouldn't be your bread. Hindi ka po dapat napapalakas, napapalaki ng compliment. Ano po, it's good to be encouraged or inspired, pero yung compliment na parang gutom ka, hungry ka doon, kaya pagka sinabihan ka, yun din yung kinakain mo, yun yung bumubusog sa'yo. Alam niyo po, sa moment na ikaw ay mapagsabihan, ikaw ay mai-correct, ikaw po ay babagsak. Ngayon, ano po yung sign na ikaw ay lumalaki yung ulo mo sa compliment or gutom ka sa compliment? Yung isa po sa sign doon ay hindi ka po, mahirap ka po tumanggap ng correction. Mahirap ka pong tumanggap ng correction or hindi ka po receiving sa criticism. Ano po, so hindi man ibig sabihin na babasahin mo lahat ng mga babash sa'yo o kaya i-entertain mo lahat. Kasi even criticism and correction ay parang gum lang din. Hindi mo rin papakainin ng sarili mo doon or hindi mo iaano yung sarili mo doon. Ano po, pero ang ibig ko pong sabihin, hindi ka dapat, lalaki yung ulo mo whenever someone compliment you. So, there are times in my life po na kita ko talaga, ay grabe man, nung na-compliment ako parang, I'm so good. Grabe talaga si Match. Amazing talaga si Match. Kaya naman, when someone corrected me, grabe, parang yung iyak mo talaga. Parang, ayoko na, Lord. Ang sama naman ang tingin sa akin ng mga tao, hindi na ba pwedeng magkamali? Na sobrang sakit, na parang ayaw mo na umimik, ayaw mo na, wag na lang muna akong kausapin. I closed the door of my life ngayon kasi may nag-correct sa akin. Kasi may nasabing hindi maganda sa akin. No, hindi nyo muna ako, no. No po, yun, kaya mahirap siya. Mahirap siya kapag ka ikaw ay nabubusog or napapalobo ng magagandang bagay na sinasabi sa'yo. So, hindi naman ibig sabihin na, huy, grabe, ang powerful na message mo. Hindi naman. Hindi naman. Ganun. Hindi naman po ibig sabihin ganun, no? So, you say thank you. Pero, in the inside, you acknowledge that it is the Lord. Ano po? Ano to sobrang thin line lang. Kasi pwede namang sabihin mo, imagine talaga, actually nga, every time na kino-compliment ako, thank you, glory to the Lord, no? Pero alam mo talaga that it inflates you, napapalaki talaga yung ulo mo. Hindi siya yung normal na sinasabi na papalaking ulo, pero alam niyo po yun, pinapakain ka talaga ng compliment. Kaya naman kapag kinorek ka, para kang sumabog na lobo. Ano po? So, we should repent of being inflated by compliments. So, if ikaw, pansin mo sa sarili mo kapag kino-compliment ka ng tao, kapag ka ikaw ay nakagawa na mabuti, then people are commenting or meron silang opinion na maganda, pinupuri ka nila. Tapos meron talagang tumataas at lumalaki sa'yo na parang mas nagiging malaki ka. Parang tumataas yung honor mo sa sarili mo or parang tingin mo na ano ka na po, promote ka. Alam niyo po, you have to repent of that kasi it shouldn't be. Kailangan matanggal po yung moment na tayo po ay gutom sa papuri, gutom sa appreciation, gutom sa compliment. Para, alam niyo po yun, neutral lang. Whether someone compliment you or someone put you down,
dito ka pa din. Ano po, nandito ka pa din. Kasi hindi mo yun pagkain. Hindi man ibig sabihin na hindi ka na mapapakorek or hindi ka na rin mapapa-compliment. Pero ibig sabihin lang, you are not dependent on those things. Ano po, you are not dependent. You listen to the core people sa iyong paligid. Ano po, papakinggan mo yun kasi mahalagang tao yun at ginagagamitin yun ng Lord to help you, to prune you, to help you grow. Pero again, hindi yun ang pagkain mo. No, whatever happens, whatever they say, no, mapapatuwid ka, mapapaayos ka, pero dito pa din ako. Ano, nothing, nothing change. Ano po, walang nagbago sa tingin ko sa sarili ko, hindi ako bumaba, hindi ko ikinababa ang correction, hindi ko rin naman ikinataas ang praise. Ano po, ayun, so, kung ngayon po ikaw ay busog sa compliment, bukas, ikaw po ay parang ipinako sa krus kapag ikaw ay kinriticize. Ano? So, let's surrender that unto the Lord. Ang hirap po nito. Alam niyo po kung magiging aminado lang kayo, alam niyo yan. It's so hard. Sobrang hirap po yan. Diba? Lahat po tayo eh. Parang may, yung flesh po yun eh. Ano po. Ayun, okay. Next po. So, ito naman po is love from other people. I know po that the love from other people are just your appetizer. They are not your main course. So, appetizer lang po yan. Yung support ng tao, yung pagmamahal sa'yo, yung love sa'yo ng parents mo. Yan, especially parents. Kasi most of us po, karamihan sa bondage, battle natin of today bilang mga anak, ano po, ay nanggaling sa ating mga magulang. How they have treated us, how they have rejected us, how they had raised us. Ano po, so, maganda po ito na magising ka na huy ang pag-ibig ng iyong mga magulang sa'yo or ng mga mahal mo sa buhay or ng mga tao sa paligid mo. They are just appetizers. Those are not your main meal. So, ano po kayo eh, hahayaan po ng Lord, hahayaan po ng Lord na ikaw, hinahayaan po ng Lord na hindi good enough sa'yo yung parents mo or hindi naging main course yung pag-ibig ng parents mo or ng mga tao sa paligid mo. Hindi hayaan ng Lord na yun ay maging sapat sa'yo or maging kontento ka doon or hindi na mapuno ka ng mga bagay na yun. Bakit po? Kasi mangyayari, He will be unnecessary in your life. Ano po? Imagine this, sa moment na nagkukulang sa'yo yung ibang tao, sa moment na hindi na magulang tong magulang ko. Bakit ganun yung mga kapatid ko para nakikipag-competition sa akin, hindi ako mahal. But ganito yung mga ka-teammates ko, yung mga ka-churchmates ko. It seems like they don't care about me. Hindi sila kapatid sa pananampalataya. Diba? Parang katisod sa pananampalataya sila. Hindi na sila kapatid. And remind yourself that the Lord allows those things. Inallow ni Lord na hindi sila maging enough. Inallow ni Lord na hindi maging sukdulan yung pag-ibig nila sa'yo. Kasi sa moment na maging sapat yun at kumpleto sa'yo, hindi mo nakakailanganin ang Lord. Now, remind yourself that really everyone will fail. Lahat ng pag-ibig ng lahat ay mabibitin. Pero, kasi nga, appetizer lang yun eh. Yung main course natin, yan, pakimute po. Yung main course natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ano po, doon tayo mapakain sa pag-ibig ng Lord. So, sa moment na may nagkukulang sa'yo ng pagmamahal, kasi kalimitan po sa insecurity natin is because kung kamusta tayo sa family natin. 'Di ba? You can be boldly preaching outside, pero pagdating sa family mo, parang ay, they know your flaws. Hindi alam nila mula bata hanggang paganda mo, wala kang 'di ba? Kaya kung maiisip mo nga kung paano kung sorry po. Kung gusto mong i-check, kung gusto mong malaman kung legit na yung pagka-overcome mo dun sa ugali mo or sa character mo, just go back to your family. Kung mag-manifest pa yan, ay, okay, tinakpan ko lang pala. Ay, iba lang palang tao yung mga kasama ko. Balik. Okay, Lord, surrender ulit. Pero again, balik tayo. The love of the people around you, especially yung parents mo. No, kung ikaw man ay na-abuse ng bata ka, ikaw man ay na-abandon na, or yung parents mo man ay patay na, or hindi mo sila nakilala, again, hindi ko minamaliit yung iyong pinagdadaanan. But remember that their love are just appetizer. The main course, the main meal is the love of Jesus. Amen po. So sa moment na nagkukulang yung lahat ng tao sa paligid mo, go back to the love of Jesus. At yun po yung pupuno po sa inyo.
Amen. So, ayan, makikimute po, guys. Yan, salamat po. So, sa moment na magugutom ka sa pagmamahal ng tao, alalahanin mo, ay, hindi pala ako kumakain ng main meal. Kanin, mga Pinoy, makanin. Yung main meal natin, ang kanin, ano po, ay yung si Lord po, yung pagmamahal po ng Lord. Mga manggalamang, mga ano ba, mangga, ano ba yung atsara, yan. Yan, ganun lang yung pag-ibig ng mga tao sa ating pong paligid or ng ating pong mga magulang. So if you are insecure dahil ang inyong family ay hindi kayo close, hindi kayo okay, meron kayong problem, no? I mean, I believe the Lord will bring reconciliation sa family mo. Pero you can overcome insecurity na nanggaling sa iyong pamilya by reminding yourself na okay, appetizer lang yun. Or by making their love appetizer and making the love of the Lord yung main meal. Okay, last point na po tayo. Let's let us let us receive how to overcome insecurity. Let us receive correction without feeling attacked. Okay, so if tayo po ay interesado sa growth, kung tayo po ay interesado sa paglago, sa pag sa paglalim sa Panginoon, sa atin pong pagiging mas prune, ano po, kung tayo interesado na mas maging gold, mas maging puro po tayo, ano po, we really have to accept correction and malabanan natin yung feeling na ina-atake na naman ako. Grabe, wala na silang nakita kundi ako. Grabe, ano siya, masyado siyang fault finder. No, kaya, ano na lang, puro correction na lang yung pagkakausapin niya ako, puro correction na lang. We will overcome insecurity if we receive correction without feeling attacked. Ano, remember, yung tao na nagko-correct sa'yo, that there are times that people naman talaga ay fault finder. So, wala naman talagang kwenta yung sinabi nila and they are really not from the Lord. But when it is your leader, when it is your parents, when it is your core speaking to you, trying to correct you, trying to criticize you, ano po, those might be healthy criticism, healthy correction na kailangan niyo pong tanggapin at kailangan niyo po talaga magpatama. Ano po, and they are not attacking you. Ayun, so we have to receive those correction because it will really help us. There are blind spots sa atin pong buhay na hindi mo talaga makikita kahit tumingin ka sa salamin. Na ibang tao yung gagamitin ng Lord to prune you, to open your eyes na, hey, you're doing this and you shouldn't do this. Ano po, ayun, so you will overcome insecurity by growing through correction from other people. Ayun, so I hope tonight you learn you learn something po that really help you overcome insecurity. Meron pong spirit of insecurity, spirit of orphan, spirit of rejection that the Lord wants you to be freed from. But yung issue ay more of application talaga. You really have to be aware. You really have to be aware that there's insecurity na kailangan mong i-battle. Kailangan mo talaga siyang gawin. Yung, again, be intimate with the Lord. Be really serious to go deeper with the Lord each day. The moment na alam mo, grabe, iba na naman yung sandigan ko. Ala, imagine mo nalaglag nung kapatid mo yung cellphone mo, tapos Kristiyano ka, tapos nakapagmura ka talaga ulit. Hindi mo na ginagawa in ever. There's a problem. Hindi dahil makulit yung kapatid mo, no? So, the Lord might allow that to expose insecurity in you. Na shocks, sa iba pa pala nakasandig. Sa cellphone pa pala nakasandig yung kahalagahan ng buhay mo. Na mas mahalaga pa kaysa sa spirituality ng kapatid mo na namura mo talaga siya kasi nalaglag niya yung cellphone mo. Ano po, so, nagets po ba? That's very simple thing. Pero everyday po, meron po talagang i-expose ang Lord sa ating buhay. How we react, how we do things, paano tayo masaktan, paano tayo mag-isip, paano yung buhay natin everyday. Makikita nyo po doon na expose po saan naka-establish yung foundation mo, saan yung source ng security mo, sa Lord ba talaga or sa sons na? Sa physical appearance, sa pera, sa ministry, ano, sa position mo, sa title, sa achievements, sa failure, sa wins, or sa losses mo. Ano po? So, tonight, this is the time. I believe the Lord had encountered you tonight. I mean, exposed the things na, ay, grabe. There's insecurity pala na kailangan kong
i-surrender sa Lord, ipag-repent sa Lord. If you're that person na mahirap ka i-correct, or if you're that person na masyado kang nasasaktan when someone is not honoring you. Alam niyo po yun, yung parang grabe, hindi niyo ba alam, I'm a powerful preacher. Yeah. O yun, grabe, hindi niyo ba alam, revivalist ako. Yan. Kung ikaw po, yung yamot na yamot ka kapag minamaliit ka ng iba, that is insecurity masking itself na parang iniisip mo na kailangan kasi ginagalang ako, ano? Hindi po. That's insecurity because you're trying to treat you. Ano po? So, pag ikaw po ay yung foundation mo ay naka Lord, regardless of how others treat you, you know na hindi nababago yung value at yung worth mo. Amen po ba? Amen po ba? So, sino po dito yung may natutunan? Sino po dito yung may in-expose ang Lord sa kanya pong buhay ngayon pong gabi na ito? Can I see your hands? Yay! Come on, come on. Thank you, Lord. Sige po. Tayo pong mag-pray. And let's talk to the Lord right now. Atin pong i-surrender yung mga bagay. Ano po talaga, wag po nating madaliin. Let's really take time. Bigyan po natin yung ating mga sarili ng pagkakataon to really, okay, Lord, Lord, expose niyo pa po itong insecurity na ito sa akin pong sarili. Sige po, magpaano po tayo sa Lord? Ano ba tawag po doon? Magpahukay po tayo sa Lord. Magpaano po tayo sa Holy Spirit. Hayaan po natin ang Holy Spirit na expose yung mga bagay na nagpapatunay na yung ating pong security ay wala sa Lord. Ano po, at nandun po sa mga bagay na yon. Remind ourselves, what are the things na sobrang halaga sa'yo na kapag yun nawala, may kalaglag. May kalaglag ang iyong sarili, ang iyong buhay. Ano po, yung mga tao na grabe, hindi pa pala yun surrendered sa Lord. Sa kanila pa pala nakabase yung security ko. Or the relationships that needs to be surrendered kay Lord, yung mga bagay, addictions, ano po, na parang ipinaglalaban mo pa kay Lord na, Lord, wala namang masama dito. Ano lang to, sweet-sweetan lang. O kaya, Lord, ano lang to, I know walang masama dito. Okay lang to. This can be. Pero the Lord is convicting you, anak, surrender that. Surrender that addiction, anak, surrender that desire to watch those movies pa, to give more time sa bagay na yan, surrender yung collections na yan, surrender mo yung mga bagay na yan, yung tao na yan. Come on, let's be led to surrender right now. I believe the Lord is moving in our midst. The Lord is exposing the things that needs to be exposed in our lives today. Hiralala sodoya baba 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 she. Hideyaralala sodoya baba baba haya. Yes, Lord, come on, let's talk to the Lord. Personal, guys. I don't want to lead you. Kayo po yung mag-expose it and to surrender it to the Lord.
Come on, let's continue to talk to the Lord po in our personal prayer time po. Sige po. Kausapin mo ang Lord. If you are led to repentance, that because of insecurity, you disobeyed the Lord, tinanggihan mo yung pinapagawa ng Lord, or hanggang ngayon, you are not yet responding because of insecurity, you disobeyed. Because let us repent and everything na pinapaalala sa'yo ng Holy Spirit that you have to repent of. Yung atin pong pagsandig sa ating physical appearance, sa pagtingin sa atin ng tao, sa opinion ng tao, sa atin pong parang lumataas ang level natin pag tayo pinupuri, na hindi natin naibibigay ang glory sa Lord, at sa mga moment na mataas ang ating loob, na hindi tayo nagtatanggap ng correction. Come on, let us repent right now. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, we also repent, God, for not loving your word. Lord, we also repent for not prioritizing our time with you, and for bringing the Holy Spirit to the places that He shouldn't be in, for saying things that has grieved Him. Lord, forgive us, Lord, for entertaining thoughts that does not come from you. Lord, forgive us for slandering other people. Forgive us, Lord, for speaking ill towards others. Lord, forgive us. Lord, forgive us of rebellion. God, forgive us, Lord. Lord, forgive us, God. Forgive us, Lord. Forgive us, God, na masyado po kaming fed up sa aking pong sarili, na mas matagal ang tingin po namin sa salamin kaysa po sa inyong pong salita. Lord, forgive us that we know better than we do. Lord, forgive us, God, na hindi po namin na-apply, Lord, yung mga bagay na nireveal niyo po sa amin. Forgive us, Lord, na ginagawa po namin yung bawat araw, even without your revelation, without your instruction, without your guidance. Forgive us, Lord, that we honor ourselves, our own ego, more than obeying God, more than obeying you. Forgive us, God, for honoring human authority rather than yours. Forgive us, Lord. Forgive our disobedience, God. Forgive us for pleasing people, Lord, and for wanting their approval. Forgive us, Lord. Lord, we as your women, God, we want to be women of faith, women of modesty, Lord, women that are really secured in you, our Father, and you, our first husband. Lord, may we be secured in you in all things, that Lord, even if people left us, even if people failed us, God, we will still be who I am, God. We will still be established po
sa inyo. We will be still secured. Lord, even if things are lost, Lord, hindi po kami shake God, because we are secured in you. And Lord, we just surrender to you our materialism. Ay po sinasurrender sa inyo, maging ay pong kaperahan. Patawaran niyo po kami sa ay pong pagiging closed fist, sa ay pong kadamutan, pag-angkin po namin sa amin pong mga bagay. Lord, remind us that nothing in this world is ours. That we are just steward. Therefore, Lord, we just surrender to you every resources that we have sa aming pong oras, sa aming pera, sa aming kakayanan. Lord, even everything that we have, God, lahat po na meron po kami. Lord, we surrender this all to you, God. We dedicate it to you. Come on. Sabihin mo sa Lord yon right now. Lord, we dedicate it to you. Lord, sige po, gamitin niyo po ako. Lord, gamitin mo po yung oras ko. Lord, hindi ko na po ako magiging manghihinayang pang muli na magbigay. Lord, pera man yan, oras man yan, kakayanan man po yan. Lord, especially my moment with you. Thank you, Jesus. Lord, to see your women, God, that are being surrendered to you tonight. Salamat po sa kanila pong buhay. Lord, continue raise them up, God. Lord, continue pour out your fire right now toward each and every one of us in Jesus' name. Lord, as you take us to the next level, God, as you take us to our next season, Lord, hayaan po na mapalayaan niyo po kami to every insecurity that comes our way in Jesus' name. May we be secured in you in the mighty name of Jesus. Help us, God, be intimate with you more than anything else. Help us to love your word, be hungry for your word, and be fed with your word. In Jesus' name, Lord, place every people around us who will correct us, who will prune us. Lord, starting today, we are ready to listen. We are ready to listen, God. Grant us the grace. Holy Spirit, lead us. Speak unto us, Holy Spirit, and use us, God. Use our mouth. Simula po sa oras na ito, ang labi ko ay gagamitin ko lamang po para po sa inyo. Panginoon, yung aming pong isip, hayaan po tatakbo lang po sa aming pong isip. Wala pong puwang, wala pong room ang evil thoughts, thoughts about other people, slandering them, evil thoughts about others, or evil thoughts about me. Self-pity, no room in our mind in Jesus' name. We will just entertain your leading, your instruction, your message in Jesus' name. And Lord, right now, nakita niyo po yung kanila pong surrender and they're ready, Lord. We are ready. Lord, reveal fresh revelation right now. Reveal fresh calling, Lord. Lord, reveal, God, that instruction that you want them to do after this meeting, God. Moving forward, Lord, sa mga pagdating po ng mga araw, Lord, what do you want us to do? Lord, in Jesus' name, come on, reveal it, God. Thank you, Jesus. Come on, be ready to receive from the Lord right now. He's speaking to you right now. Hirararara suraya baba baba bashaya. Deyararara sereya baba 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 sho. Kunayararara ya baba 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 haya. Come on, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for entrusting us. And right now, God, pour out your fire. Pour out your spirit. Fill us once again with your fire. Fill us once again with your Holy Spirit in Jesus' name. God, grant us boldness in the mighty name of Jesus so that we will be doing everything, God, na inyo pong nireveal sa amin at i-reveal sa amin. God, ngayong gabi po na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord, we are ready to do your will. Our greatest honor is to serve and worship you, our King. Thank you, God, for the fresh infilling of the Holy Spirit. Hirararara soraya baba 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 she. Deya la 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 se deya baba 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 haya. Hinaya la 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 soroya baba 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 she. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hira la 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 soroya baba 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 she. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, God. All glory to your name, God. We worship you. We thank you, God. We thank you, Father. We thank you, God. Oh, thank you, Father. Come on, let us worship the Lord. We worship you, God. We lift your name up, God. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. The fact, God, that we are together, God, is a testimony that you are real, that you are really real, God, and you love us, God, that you connect us to the right people. Thank you, Jesus. Salamat po. Thank you, God, for giving us strength and fire through this women of God. Salamat po sa kanila pong mga buhay. Maraming salamat po wherever you have placed them. God, may you bring fire towards their places in Jesus' name. Bless their families. Bless every works of their hands in the mighty name of Jesus. Grant them wisdom, God, and revelation each and every day in Jesus' name. Lord, we will be women, God, that loves your word more
more than anything else. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you, God, sa apoy po na ito. Salamat po. Thank you, Lord. Salamat po. We worship you. We bless you, God. We will always be beautiful for you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, God. Woohoo! Yay! Salamat po sa inyo pong oras. Ay, sakto na naman tayo. 10 p.m. Who wants to share? Guys, at least one person. Sino dyan yung matapag na mag-share? You will turn on your mic and say, ako, I'm gonna share something. Meron po ba? Meron po ba? Okay, wala. Bye-bye na po. And if there's someone who wants to share, if the Lord has blessed you tonight or anything na nag-open ng eyes mo, okay, meron ba? Okay lang naman po if wala. Pero if meron, you can turn on your mic and you can just speak na. 10, 9, 8. Ayan, kung makikita niyo po ang isa't isa, yan, these are all, and mga kapatid po talaga natin yan siya from other parts of the Philippines and from other parts of the world. Yan. Si Zia came from Korea, si Ate Zia. Hello po. Ayan, so diba global tayo? Global na agad. May Korea lang, global daw. Ay, may Canada, si Paulette. Oh, sabi ko sa inyo, global tayo eh. Ay, si Ate Aries din. Sa Singapore ata. Ay, I tell you guys, we're global tonight. Ayan, picture na lang tayo. Ayaw nyo magsalita dyan. O, picture na lang po. Ayan, nagpakita na po ang mga kanina pang nagtatago. Ayan, so we have from Samar. Kung hindi ako nagkakamali, kasama natin si Sarah. From Bohol, si Ate Che. Si Vendy. From Iloilo. From Iloilo. Di ba po? Ayan, si Pastora Vendy. Ayan, hello po. Ako hindi ko, sorry po, hindi ko maisa-isa. May mga taga-Batangas tayo, Cavite. Ayan, hello po. Bulacan. And let's pray. Tayo mo mag-picture. Okay po. Kung ano man po nasa inyo pong kamay, ano man po nasa inyo pong harapan, screenshot nyo na po yan. Okay lang po. Wait lang po. Bibilang po ako, ha? Wait lang. 1, 2. Ay, wait lang po. Okay. Okay. Ayusin mo na ang sarili. Yan. 1, 2, 3. Okay. Isa pa, yung other part naman. Saan nga yun? Yan. Next. Yan. Okay. 1, 2, 3. Alright. Guys, pasend na lang po ng inyong pictures na inyong mga nakuha sa ating GC. Actually, hindi lang itong formal GC natin. Hindi ko alam paano gagawin natin. Siguro po, hindi ko po talaga alam kung mag-zoom ba tayo next time. Ano bang suggestion nyo? Kasi yung Zoom natin last time, naalala nyo po kay Ate Aika. Yan. Sa kanila po yun eh. So, gagamitin din po nila yun every Friday. Pero next week po, hanggang 3rd week po kami, yung usapan po namin, day 1 po, na ma-invite tayo. Hanggang 3rd week. So, dapat po ngayon yung last week natin. So, nalipat po next week. So, if you want, you can join po. Hindi ko rin po alam paano natin. Siguro dito, magsisend po ako ng link para po sa next week if you wanna join. Or, hindi ko po talaga alam paano mangyayari. Pero, ganito na lang. If you want to commit that you wanna join, whether small or big group, kapag po Friday, you can send me a message po para alam ko po na, okay, kasama ka po namin every Friday so I can consistently send you the link. Yun po. So, no strings attached. You will not be my member. Wala pong ownership dito. We want po na mapaapoy po tayo ng Lord sa magitan po ng kanya pong salita. So, continue submit to your pastors, to your leaders, but if you want to join, you are free. Feel free to join po. So, ayun lang po. Thank you so much po. Pwede po kayo magbukas ng inyo pong, ng mic. You can say anything. Ayun, maraming salamat po. Grabe yan. Grabe po si Lord. Thank you po. Wow, praise God po. Bye-bye po. Thank you po for letting me go. God bless you po. Bless. Bye po. Bye po. Bye. Bye. Bye.